Samantalang mga taga Davao City, itinuturing naman na best SONA ever ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa sinseridad na ipinakita nito. Alamin natin ang istorya sa report ng aming kasamang si Marita Muahe. Best SONA ever. Ito ang opinyon ng mga taga rito sa Davao patungkol sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang reaksyong ito ay hindi lamang umano dahil sa kababayan nila at dating mayor ang ating presidente ngayon, kung hindi dahil sa naramdaman nila ang sinseridad ng Pangulo sa hangarin nitong pagbabago para sa buong bansa. Yung mga political leaders ng dalawang legislative branches, Senate and the House of Representatives, are actually children of Mindanao. Kaya kami dito, hambog na hambog kami. Kami din dito, sabi namin, specifically kami from Davao, dapat magiging role models din kami. Hindi kami dapat pasaway. Kasi everybody's looking up to the mayor, and then nadadala na rin kami dyan kasi we are from Davao. And then ayon pa kay Janelito Atilio ng Department of Education Region 11, hindi naman daw sila dismayado kahit na hindi nabanggit ng Pangulo ang sektor ng edukasyon. Naniniwala sila na hindi ito nakakalimutan ng Pangulo. Sa business sector naman, naniniwala si Mr. Tony De La Cruz na mangyayari ang mga sinabi ng Pangulo basta't may pagtutulungan at magtatrabaho ang lahat. Well, that's a very welcome move for us, no? Kasi sa totoo lang, taas na lang binabayaran ng yung mga taxes, no? And again, that's a very welcome move to us, no? Ang business community naman is really na hindi naman lang we want lower taxes, at the same time we can also help our people, diba? Kasi mataas ang income mo, mataas din ang taxes, how can you truly help your people also, especially in terms of employment generation? Bilang isang dating overseas Filipino worker sa Hong Kong, natuwa si Sally Duduan nang mabanggit ng presidente ang tungkol sa passport. Una sa lahat, nagpasalamat ako sa pag-open ni President Rodrigo Duterte about sa passport. Especially sa passport. Kasi once, meron na akong experience kahapon, pumunta ako sa DFA. Tapos hindi na-renew yung apo ko dahil nga sa kulang ng requirements. So, nakita ko doon na ang dami talagang tao waiting. Tapos, siyempre malalayong lugar sila galing. Tapos hindi sila na-serve. So, sana po, sa doon man lang magawa ng paraan. Ramdam naman ni June Kadosali ang malasakit ng Pangulo sa mga may hirap. Lang dabawin nyo, proud kayo nga na natabangan niya sa iyang SONA. Daghan siya natabangan katong about sa mga pobre o katong mga lumad. Proud Davaoenos, pero may kakibat na responsibilidad dahil para sa kanila bilang kababayan ng Pangulo, dapat silang manguna sa pagsunod sa sinasabi nito at magsilbing modelo sa lahat ng Pilipino. Nag-uulat mula dito sa Davao City para sa PTV News, ako si Marita Muahe. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.